Magandang araw mga kakwentong takip silim! Kumusta po kayo? Nasa mabuti po ba kayong kalagayan? Sa mga nais magpa-shoutout dito sa ating channel, maaari lamang pong mag-iwan ng komento habang kaya pa natin. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta sa kwentong takip silim. Dito sa ating salaysay, hindi lamang tayo nakikinig ng mga kwentong katatakutan, kundi mga kwentong mula sa mga taong minsan ay naniniwala ring ligtas sila hanggang sa hindi na. May mga aral tayong mapupulot mula sa bawat liham na ating binabasa. Pero hindi lahat ng aral ay masarap matutuhan. Halina't makinig sa kwentong ipinadala sa atin ni Lorna. At sana, matapos niyo itong pakinggan, ay wala kayong mapansin na kakaiba sa paligid ninyo. Nabalitaan mo ba yung bangkay na nakita sa ilog? Naku, nakakatakot talaga ngayon. Dumadami ng mga kriminal sa lugar natin. Ikaw pa naman, Lorna. Ang hilig mong magpagabi. Sigurado po ba kayo, tita, na tao talagang gumawa nun? Aba, sino pa nga ba? Malamang lasing o baka nagkadroga yun. Naubos ang dugo kasi itinapon sa ilog. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Malamang ginamitan lang yun ng itak. At saka Lorna ha, sundin mo naman kasi ako. Huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas. Alam mo, tita, simula po nang dumating yung lalaki nakasalakot na palaging bumibili ng sa pwesto natin, doon na nagsimula mga patayan dito sa lugar natin. Sa tingin niyo po ba, may kinalaman siya sa mga pangyayaring krimen dito sa lugar natin? Paano kung dumating ang araw na mag-isa ka na lang sa buhay? Sa mga sandaling ganito, hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas kasi kahit anong pilit mong tumayo, parang wala ng direksyong tinatahak ang iyong buhay. Nasubukan mo na bang humiling sa Diyos? Yung tipong hihiling ka ng kahit isang tao lang o isang kaibigan na hindi ka iiwan sa gitna ng dilim? Dahil minsan, ang pinakamasakit na kalaban ng tao ay hindi ang mundo, kung hindi ang pagiging mag-isa. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Miss Neri. Ako po si Lorna, hindi ko tunay na pangalan. Tubong Antique, pero minarapat ko nang huwag banggitin ang eksaktong lugar para sa kaligtasan ng mga taong naninirahan doon. Pati ang mga taong mababanggit ko sa liham na ito ay pinalitan ko rin ng ibang pangalan. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan na isang pangyayaring nagpabago sa takbo ng aking buhay. Matagal ko na rin po kayong pinapakinggan, kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumulat. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2016. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na iniwan ito sa akin. O Suki, bagong dating ang mga bawang na to. Pwedeng bultuhan, pwede ring tingi. Bili na ho kayo. Bili na po kayo ng bawang namin! O anak, nakabili ka ba ng suman kay Aling Tasing? Pasensya na anak ha. Dumating kasi itong mga bawang kanina kaya hindi na ako nakadaan doon. Ayos lang po, Mama. Alam ko naman po ang daan papunta sa tindahan ni Aling Tasing. Ito'y diretso, liko sa kanto, tapos diretso ulit. Napakatino at talino talaga ng anak ko. Oo nga pala, Mama. May luwapit po sa akin kanina. Binigyan niya ako ng sobre. Sabi niya, para daw po to sa atin. Bago pa ako makapagbigay ng reaksyon, ay dumating na ang mga tao sa pwesto ko. Nagtatanong sila ng presyo at nagpapakilo ng mga tinitinda kong bawang. Tuwing umaga, naglalatag ako ng tolda dito sa palengke. Inilalabas ko ang 3 sakong bawang na kinukuha ko sa supplier ko. Sa awa ng Diyos, isa na lang ang natitira sa tuwing nagbebenta ako. Dahil marami ang bumibili ng bultuhan. Isa akong single mother, Miss Neri. 7 taong gulang na ang anak kong si Leia. Hindi ko alam kung sino ang kanyang ama. Noong mga panahong yon, nasa college pa ako at 3rd year marketing student. Katatapos lang ng finals kaya nagkayayaan kami ng mga kaklase ko na uminom. Dahil huling araw na rin ang aming exam. Hindi ko inaasahan na malalasing ako ng sobra. Marami rin akong iniisip ng gabing yon kaya napabayaan ko ang sarili ko. Habang pauwi ako, may lumapit sa akin na lalaki at inilalayan ako dahil halos hindi na ako makalakad sa sobrang kalasingan.
Doon ko naibuhos sa mga bagay na matagal ko nang kinikimkim at kinabukasan ay nagising na lamang ako sa isang motel. Alam kong may nangyari sa amin. Sa takot ko, umalis agad ako at hindi ko na inalam pa kung sino siya. Wala na akong mga magulang, Miss Neri. 10 taong gulang ako nang mamatay sila sa isang car accident habang pauwi sila mula sa pag-aangkat ng gulay. Naaksidente ang truck na minamaneho ng tatay ko at kasama niya noon ang nanay ko. Pareho silang hindi umabot ng ospital. Tanging si Tita Rita na lamang ang kumukup sa akin dahil wala rin siyang anak. Tiningnan ko ang laman ng sobre at laking gulat ko dahil naglalaman ito ng isang bungkos na 1,000 piso. Anak, hindi ba sinabi ni Mama sa'yo na huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa mga taong hindi natin kilala? Hindi ko naman po siya nakausap ng matagal, Mama. Bigla na lang po niyang ibinigayan sa akin. Sabi niya, para raw po sa ating dalawa. Tapos umalis na siya. Kahit na anak, paano kung masama pala siyang tao? Paano kung bigla ka niyang isinama? Alam mo namang maraming masamang tao ngayon. Sorry po, Mama. Hindi ko na po ulitin. Naalala mo bang mukha na nagbigay nito? Matangkad po siyang lalaki. Maputi po siya, tapos nakasuot ng salamin. Kaya hindi ko po nakita ng maayos ang mga mata niya. May sinabi pa ba siya bukod doon? Wala na po. Inabot niya lang po yung sobre tapos umalis na agad. Pabutit wala siyang ginawa sa'yo. Pero tandaan mo ang biling ko, ha? Huwag kang sasama o tatanggap ng kung ano-ano sa mga taong hindi natin kilala. Opo, Mama. Mabait ka pang bata kaya minsan akala mo mababait din ng ibang tao. Pero hindi ganun ang mundo, nak. Kaya makinig ka lagi kay Mama, ha? Para hindi ka mapahamak. Tinapik ko ang ulo ng anak ko bago ako bumalik sa pagtitinda. Dumami na naman kasi ang mga bumibili. Tumulong muna siya saglit sa akin bago pumasok sa eskwela. Kapag oras na ng pagpasok niya, pinakikiusapan ko muna ang isa kong katabing tindera na bantayan sandali ang aking mga paninda para maihatid ko siya. Grade 1 pa lamang noon si Leia. Medyo nahuli siya sa pag-aaral dahil madalas siyang magkasakit. Pero hindi ko kailanman itinuring na pasanin ang anak ko. Sa totoo lang, Miss Neri, nagpasalamat pa nga ako sa Diyos dahil ipinagkaloob niya si Leia sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ako nag-iisa sa buhay matapos mawala ang mga magulang ko. Madalas ko ring ipagdasal noon na sana ay magkaroon ako ng makakasama at mamahalin sa buhay. Hindi ko lang inakala na darating siya sa panahong hindi pa ako handa. At noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo at wala pang kasiguraduhan ang kinabukasan ko. Pagsapit ng tanghali, naubos ko na ang 2.5 sako ng bawang na dala ko. Kaya naman maaga ako nagsara ng pwesto dahil malapit na ring mag-uwian ang mga estudyante. Dala ang natitirang 1/2 sako ng bawang. Nagtungo ako sa pampublikong elementarya kung saan nag-aaral si Leia para sunduin siya. Pagkatapos noon ay sabay na kaming umuwi. Nakatira pa kami noon sa bahay ng Tita Rita ko. Pero malaki na ang ipinagbago ng aking tiyahin. Unti-unti siyang nalulung sa sugal. Halos wala ng araw na hindi ako nakaririnig ng mga masasakit na salita mula sa kanya. At kung dati pakiramdam ko'y may tahanan pa akong nauuwian, unti-unti ko ring naramdaman na para bang hindi na kami welcome ng anak ko sa sarili naming bahay. Aba, dumating na palang mag-inang malas. Tita, nagsusugal na naman ho kayo? Akala ko po ba titigil na kayo? Hiniram nyo na nga po yung ipon ko para mabayaran yung mga utang nyo? Ano bang pakialam mo? Pinagmamalaki mong kakarampot mong pera?
Hindi po ganun. Manahimik ka! Kulang pa nga ang perang yun sa mga ginastos ko sa pagpapalaki sa'yo eh. Tita, At anong isinukli mo, ha? Nagpabuntis ka nang hindi mo man lang kilala kung sinong ama ng anak mo? Dagdag pala mo rin pang sakitin mong anak? Mama, tita, wag naman ho sa harap ng bata. Eh bakit? Kasinungalingan bang sinasabi ko? Mauna na ho kami sa loob ni Leia. Huwag kang bastos! Kinakausap pa kita, Lorna! Tumayo si Tita Rita mula sa mesa ng Tong Eats. Namumula ang kanyang muka. Hindi ko alam kung dahil sa galit o dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa sugal. Bigyan mo ako ng pera! Ngayon din, Tita, wala na ho ako may bibigyan. huwag mo akong niloloko. Nakita ko na kalahating sako na lang ang dala mo ngayon. Mukhang malakas ang benta mo ngayong araw. Kailangan ko po ang pera para sa gamot ni Leia. At mas kailangan ko ng puhunan para makabawi. Tita, pakiusap ho. Akin ang bag mo! Napalakas ang pagkakahila ni Tita Rita sa bag na nakasabit sa balikat ko. Napayakap ng mahigpit si Leia sa bewang ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan habang pinagmamasdan ang pagtatalo naming dalawa ni Tita Rita. Sa pagmamadali ko kasi kanina na kumuha ng pambarya habang nasa tricycle kami, nakalimutan kong isara ng maayos ang bag ko. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Biglang bumuka ang zipper ng bag. Kasabay ng malakas na paghila ni Tita Rita, ay may nahulog na puting sobre. Tumama yun sa lupa at bumuka. Nanlaki ang mga mata ko dahil isa-isang kumalat sa sementadong sahig ang makakapal na bungkos ng pera. Maging ang mga kalaro ni Tita Rita sa sugal ay napatigil at nabatitig sa perang nagkalat sa aming harapan. Kita mo nga naman. Napakarami mo palang pera. Tita, hindi ho sa akin ang mga yan. Hindi sa'yo? Aba, saan naman galing to? Hindi ko rin po Huwag mo akong lukuhin, Lorna. Imposible naman kusang mahulog sa harap mo ang ganyang kalaking pera. Totoo po, tita. Hindi ko alam kung sino nagbigay niyan. binigay po yan sa akin ng isang lalaki, Lola. Sabi niya, para raw po sa amin ni Mama. Lalaki? Biglang nagbagong timpla ng mukha ni Tita Rita. Mula sa pagiging galit, ay naging interesado ang kanyang mukha. Likas na sa kanya ang ganyan dahil isa siya sa numero 1 tsismosa dito sa lugar namin. Aba, baka naman sa ama ng batang yan galing ang perang ito. Tita, wala ho ako. O baka naman matagal ka ng pinadadalahan ng sustento at hindi mo lang sinasabi sa akin. Hindi po totoo yan. Talaga ba? Bakit ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking pera mula sa'yo? Dahil hindi ko rin po alam kung sino nagpadala. Sus! Hindi mo ako manloloko! Pinagdadabutan mo na talaga ako! Habang nagsasalita si Tita Rita, hindi man lang siya nakatingin sa akin. Isa-isa niyang pinupulot ang mga nagkalat na pera sa sahig. Na para bang natatakot siyang may mauna pang makakuha ng mga iyon. Samantalang ako at si Leia ay nanatili lamang sa aming kinatatayuan. Doon ko na naramdaman ang pag-init ng aking mga mata hanggang sa tuluyan ng pumatak ang aking mga luha. Masakit, Miss Neri. Dahil hindi naman ganito si Tita Rita noon. Nung mamatay ang mga magulang ko, tinuri niya akong parang tunay niyang anak. Maging ang asawa niya ay itinuring akong bahagi ng kanilang pamilya. Sila nang nagpalaki sa akin, nag-aruga at nagsumikap na mapag-aral ako hanggang sa kolehiyo. Pero nagbago ang lahat nang mabuntis ako. Hindi ko pa man na ipapaliwanag ng maayos ang nangyari sa akin, ay inatake na sa puso ang asawa ni Tita Rita. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagbubuntis ko. At nang tuluyan nitong mamatay, ako ang sinisi ni Tita Rita. Para bang kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang taong pinakamamahal niya. Mula noon
ay unti-unti nang nagbagong pakikitungo niya sa akin. Habang tumatagal, ay mas lalo siyang nalulubo sa pagsusugal. Marahil ayon ang naging paraan niya para takasan ang kalungkutan at pagkawala ng kanyang asawa. Pero sa halip na makatulong, lalo lamang kaming nabaon sa utang. Kung noon ay nagagamit pa namin ang pwesto ng mga magulang ko sa loob ng palengke para magbenta ng iba't ibang gulay at paninda, napilitan kaming bitawan yon dahil wala na kaming pambayad sa renta at puhunan. Unti-unting lumiit ang aming kabuhayan hanggang sa bawang na lamang ang naititinda ko. Lintik kang babae ka, ha? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Wala ho, tita. Yung pera po kasi, bala ko sanang ibalik sa kung sino man ang may-ari noon. Hindi ko naman po kasi siya kilala eh. Naku, Lorna! Nakatuntong ka ng kolehiyo, pero parang katangahan yatang natutunan mo. Tita naman. Eh bakit mo pa ibabalik? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak mo? Kusang ibinigay sa inyo ang perang to. Pero hindi ko po alam kung sino siya. Ano ngayon? Paano po kung may kapalit yun? Sus Mariosep! Kung may balak man masama ang taong yon ay matagal niya nang ginawa. Mag-isip ka naman. Pero tita... Ano? Nung nabuntis ka ng lalaking hindi mo kilala? Wala kang tanong-tanong. Tapos ngayong may perang dumating na hindi mo rin kilala kung kanino galing, bigla ka na lang nag-iingat. Tita, kasi... Minsan gamitin mo rin ang utak mo, Lorna. Kita mo lang hirap na hirap kayo ng anak mo, di ba? Sige ho, tita. Papasok na ho kami sa loob. Op! Sandali. Oh, eto. 5,000. Panggastos yun ng anak mo. Baka mamaya isipin pa ng mga kapitbahay. Napakasama kong tao. Salamat ho, tita. Che! Tahimik na lamang kaming pumasok sa loob ng bahay ni Leia. Pagod na rin ang anak ko kaya gusto ko na sana siyang makapagpahinga. Pagpasok pa lang namin ay bumungad na agad sa akin ang kalat sa buong bahay. Tulad ng inaasahan, wala ring nakahandang pagkain. Mukhang pagkagising ni Tita Rita kaninang umaga, ay dumiretso na siya sa pagsusugal at hindi na inintindi ang bahay. Habang nagluluto ako ng hapunan at nag-aayos ng mga kalat, abala naman si Leia sa lamesa habang ginagawa ang kanyang mga assignments. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko siya at napapangiti. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaraanan namin, nananatili pa rin siyang masayahin at masipag sa pag-aaral. Nang maluto ko ang simpleng hapunan namin, ay agad namin itong pinagsaluhan. Pagkatapos kumain, pinainom ko siya ng kanyang gamot at mga bitamina. Sanay na si Leia sa mga yon. Dahil halos buwan-buwan, ay may iniinde siyang karamdaman. Maya-maya pa, nagtungo na kami sa aming silid. Kung tutuusin, mahirap na ngang tawaging kwarto ang lugar na yon. Halos kalahati na kasi nito ay puno ng mga kahon at lumang gamit na doon na lamang isiniksik ni Tita Rita. Para na itong maliit na bodega kesa tulugan. Habang pinagmamasdan ko ang anak kong unti-unting inaantok, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang wala nang balak umuwi ni Tita Rita ng gabing yon. Lalo na't meron siyang perang ipangtutusta sa sugal. Kapag walang pasok si Leia sa eskwela, maghapon ko siyang kasama sa pagtitinda ng bawang. Ni minsan ay hindi nagawang alagaan ni Tita Rita ang anak mo. Noong isinilang ko si Leia, halos ayaw niya pa itong hawakan. At habang lumalaki ang bata, hindi rin ito nakaligtas sa mga mapanghusgang salita ng aking tiyahin. Dahil kakaiba ang kulay ng mga mata ni Leia. Kulay abo ang mga ito. Bukod doon, napakaputi rin ang kanyang balat kumpara sa ibang bata sa aming lugar. Dahil dito, kung ano-anong kwentong ipinagkalat ni Tita Rita sa mga kapitbahay. May mga pagkakataon pang sinasabi niya
na baka daw foreigner ang ama ng anak ko. Na para bang isa iyong kasalanan. Pero ayon naman sa doktor, ay walang kakaiba kay Leia. Ang sobrang kaputian daw ng kanyang balat ay dulot lamang ng mababang hemoglobin sa kanyang dugo na kalaunan ay nauwi sa anemia. Kaya naman doble ang pag-aalaga ko sa kanya. Mahigpit kong sinusunod ang mga bilin ng doktor. Araw-araw ko siyang pinaiinom ng iron supplements at sinisikap kong mabigyan ng mga pagkaing mayaman sa iron. Kahit kapos kami sa buhay, ayon sa doktor, isa sa mga dahilan kung bakit madali siyang mapagod, manghina at madalas magkasakit ay ang kanyang kondisyon. Kaya sa tuwing nakikita kong nakangiti at masigla ang anak ko, pakiramdam ko ay sulit ng lahat ng pagod at sakripisyong ginagawa ko bilang isang ina. Hindi talaga namin mapigilang dumaan sa pwesto mo, Lorna. Bukod sa maganda ang mga paninda mo, gusto rin naming makita ang napakaganda mong anak. Naku, maraming salamat po. Heto na po ang bawang nyo. May lahi ba siya? Ang ganda-ganda ng mga mata niya. Hindi ko rin po alam. Sayang naman. Pwede na siyang mag-commercial o maging child model. Napakagandang bata. Naku, mahiyaan ho kasi siya. Maraming salamat po sa pagbili. Heto na po ang sukli niyo. Salamat. Napakabait at napaka-cute mo naman. Thank you po. Hindi lang maganda, magalang pa. Ang swerte mo naman sa anak mo, Lorna. Opo, siya po yung pinakamagandang biyayang natanggap ko sa buhay. Pag-alis ng dalawang mamimili, ay nag-apiran kaming mag-ina. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan si Leia. Sa totoo lang, Miss Neri, napakaswerte ko sa anak ko. Maraming suking napapahinto sa aming pwesto dahil sa kanya. Ang iba ay bumibili talaga ng bawang, pero meron ding napapalapit dahil gusto lamang nilang makita ang batang may kulay abong mga mata. Kaya minsan ay napapaisip ako. Kung sino man ang ama ni Leia, parang gusto ko rin siyang pasalamatan. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, binigyan niya ako ng isang napakabait at napakagandang anak. Pero kasabay nun, ay bumabalik din sa isip ko ang sobre ng pera. Paano kung ang ama nga ni Leia ang nagbigay nun? Kung siya nga iyon, bakit ayaw niya akong harapin? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ipinapakilala ang kanyang sarili? May karapatan naman siguro kaming mag-ina na malaman kung sino siya, lalo na si Leia. Maraming beses na rin akong tinanong ng anak ko noon kung meron ba siyang tatay at kung nasa nito. At sa tuwing nagtatanong siya, iisa lamang ang sagot ko na nasa malayong lugar ito. Pero habang lumalaki siya, unti-unti niyang napagtanto na isa lamang yung palusot ko. Hanggang sa dumating ang panahon na tumigil na siya sa pagtatanong. At yun ang mas masakit para sa akin. Habang nilalambing ko ang anak ko at pinagmamasdan siyang ngumiti, ay may dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ang lumapit sa aming pwesto. Pareho silang pulis. Bigla naman akong kinabahan. Noon kasi, Miss Neri, sanay na ako may problema sa tuwing may lumalapit na mga awtoridad sa palengke. Kaya ang unang sumagi sa isip ko ay baka may reklamo na naman tungkol sa pwesto ko o baka paalisin kami at baka naman may bagong bayarin na hindi ko alam. Lalo pat kagagali lang namin sa problema tungkol sa perang nasa sobre. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-anong posibilidad. Kaya agad kong hinawakan ang balikat ni Leia at pinatayo siya sa tabi ko. Pagkatapos ay pilit akong ngumiti sa dalawang pulis habang hinihintay kung ano ang sadya nila sa amin. Pasensya na po. Kayo po bang pumangkin ni Rita Salazar?
Oo, bakit po? Kayo rin po ba ang kasama niya sa bahay? Opo, may problema po ba? Lalo akong nakaramdam ng kaba, Miss Neri. 2 araw na kasing hindi umuwi si Tita Rita. Ang akala ko pa nga ay nakipagsuga lamang siya sa ibang baryo. May nagreklamo na naman po ba laban sa kanya? Hindi naman iya. May nakita po kasing bangkay malapit sa tulay kanina madaling araw. Bangkay ho? At base sa pagkakakilanlan ng ilang residente, posible pong si Rita Salazar yun. Ano po? Pasensya na po pero kailangan namin makumpirma ang pagkakakilanlan niya. Hindi po maaari na tita ko yun. Baka naman nung nagkakamali lang kayo. Sigurado po ba kayo na siya yun? Masusi na po namin iniimbestigahan ang nangyari. Pero kailangan po na samahan ninyo kami. Nandun pa rin po ang katawan habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya at mga investigador. Diyos ko! Mama, ano pong nangyari kay Lola Rita? Hindi agad ako nakasagot. Sa mga sandaling yon, ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na pagtibok ng puso ko. Wala na rin akong nagawa kundi buhatin si Leia at sumunod sa mga pulis. Hindi ko na iniisip ang naiwan kong paninda sa palengke. Ang nasa isipan ko lamang noon ay ang makarating sa tulay kung saan natagpuan ang bangkay na pinaghihinalaang kay Tita Rita. Pagdating namin doon ay sinalubong agad kami ng magulong eksena. Marami ng taong nakikiosyoso at mga pulis na nagbabantay sa paligid, maging mga investigador na abala sa pagkuha ng litrato at ebidensya. Kung kanina ay tibok ng puso ko lamang ang naririnig ko, ngayon naman ay humalo rito ang nakabibinging tunog ng mga sirena. Unti-unti akong naglakad hanggang sa huminto sa harap ng nakaharang na dilaw na police state. At mula doon ay natanaw ko ang bangkay at napahawak ako sa bibig ko. Kasabay noon ay nanginig ang buong katawan ko. Dahil kahit natatakpan na ito ng puting tela, nakilala ko pa rin ang suot nitong damit. At nang bahagyang iangat ng mga investigador ang tela upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan, ay halos matumba ako. Si Tita Rita nga yun, pero hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Napayakap na lamang ako ng mahigpit kay Leia habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Diyos ko! Diyos ko, tita! Tita ko po yan! Hindi maaari! Mama, natatakot na po ako! Natatakot na po ako! Huwag kang tumingin, anak. Dito ka lang sa akin. Yakapin mo lang si Mama. Ano pong nangyari kay Lola Rita? Anak! Kinain po ba siya ng monster? Anak, patay na ang Lola Rita mo. Lola! Ipagdasalan lang natin siya. Opo, Mama! Mahigpit akong niyakap ni Leia. Mula nang makita ko ang bangkay ni Tita Rita, hindi takot ang naramdaman ko, kundi matinding lungkot. Dahil kahit gaano kasama ang naging trato niya sa amin sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay hindi nito mababago ang katotohanang minsan niya akong minahal bilang sarili niyang anak. Mabilis lamang ang mga sumunod na pangyayari, Miss Neri. Dahil sa kalagayan ng katawan ni Tita Rita, hindi na ito maaaring patagalin pa sa punerarya. Kaya matapos ang autopsiya, ay agad din itong iniuwi sa aming bahay para sa lamay. Sa loob ng 1 araw ay hindi nawala ng tao sa aming tahanan. May mga kapitbahay na nakikiramay at mga dating kaibigan ni Tita Rita na bumisita. At meron ding mga taong tila nakikipaglamay lamang para makiosyoso sa sinapit niya. Sa bawat sulok ng bahay ay may naririnig akong mga bulungan at maging mga espekulasyon kung sinong pumatay kay Tita Rita. Katulad ng kung bakit tila kapareho lamang ng nangyari sa iba pang mga bangkay na natatagpuan sa aming bayan. Walang kalinawan kung anong klaseng tao o mabangis na hayop ang gumawa nun sa Tita Rita ko. Sa gitna ng lahat ng ito ay tahimik lamang akong nakaupo sa tabi ng kabaong, habang si Leia naman ay mahigpit na nakakapit sa aking kamay.
3 araw lamang ang ibinigay sa amin upang mailagak sa bahay ang lamay ni Tita Rita. May mga nagsabi pa nga na dapat ay ipakremate na lamang siya, pero hindi ako pumayag dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan noon. Pakiramdam ko kasi ay para ko na rin siyang pinatay sa pangalawang pagkakataon kapag hinayaan kong maging abo na lamang siya. Kaya kahit kapos kami sa pera, pinilit kong mabigyan siya ng maayos na burol. Ako ang nag-asikaso ng mga papeles, mga bisita, pagkain, at kung ano-ano pang kailangang gawin. Pero sa gitna ng lahat ng yon, Miss Neri, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis, lalo na sa ilang kapitbahay at mga kumare ni Tita Rita na dumalo. Sila rin ang mga taong madalas nakakalaro sa tong-its ni Tita Rita. Mga wala namang naitulong sa gastusin. Wala ring naitulong sa pag-aasikaso. Pero sila pa ang may pinakamaraming sinasabi. Kaya habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang kabaong at pinagmamasdan ng kanyang payapang mukha, dun ko napagtanto na mas nakakatakot pa minsan ng mga buhay na tao kaysa sa mga patay na nasa loob ng kabaong. Alam mo, kung ako masusunod, pinakremate na lang sana nila si Rita. Tingnan mo naman ang nangyari sa katawan niya. Ang sakit sa mata. Ay, totoo yun. Pero mas nakakapagtaka sa akin ang pamangkin niya. Si Lorna. Abay, oo. Hindi pa sabi ni Rita, may malaking halaga raw siyang nakuha kamakailan. Tapos bigla na lang siyang natagpo ang patay. Hala ka. Ano bang ibig mong sabihin? Ay, wala naman. Sinabi ko lang na minsan, kapag perang pinag-uusapan, kahit ka mag-anak ay handa mong kantiin. Nako, wag naman sana. Tahimik naman yung si Lorna at mukha namang mabait. Hindi nagsasalita kahit ipinapahiya na siya ni Rita noon, di ba? Ay, akala mo lang yon. Ay, hindi natin alam kung ano ba talagang ugali niyan kapag walang nakakakita. Baka nga nagpapanggap lang na umiiyak. Malay mo, sa loob-loob niya gumaan pang buhay niya dahil wala nang tiyahin niyang lagi niyang kaaway. At saka yung anak niya. Naku, kung ano-ano ring usapan sa palengke tungkol dyan. O kaya nga, may kakaiba talaga sa maginang yan. Tapos na po ba kayong dalawa? Kung gusto niyo pong magsismisan, baka pwede sa labas yun na lang gawin dahil nasa tapat po kayo ng kabaong ng tita ko. At kahit kailan, hindi po magiging tama na pag-usapan niyo kami habang hindi pa man naililibing ang patay. Pinili na lamang umalis na mga kumari ni Tita Rita. Siguro'y napahiya rin sila dahil maging ang ibang nakikipaglamay ay napapatingin na sa kanila. Dahan-dahan akong naupo sa tabi ng kabaong at muling tinitigan ang mukha ni Tita. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, dun ko lubos na naramdaman ang bigat ng kanyang pagkawala. Dun ko naisip na talagang nag-iisa na ako sa buhay. Nauna nang kinuha sa akin na ang mga magulang ko at ngayon, wala na rin si Tita Rita. Siya na lamang ang natitirang kapatid ng tatay ko. Napayuko na lamang ako habang pilit pinipigilan ang muling pagpatak ng aking mga luha. Kaya lalo ako nagpapasalamat na dumating sa buhay ko si Leia. Dahil kung wala ang anak ko, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng pagkawala ng pinagdaanan ko. Mama? O anak, bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko na matulog ka na? Pagbabantay pa si mama dito. Hindi po ako makatulog, Mama. Nak, masama sa'yo magpuyat. Natatakot po kasi ako. Natatakot? Opo. Kapag pinipikit ko po ang mga mata ko, naalala ko si Lola Rita sa tulay. Huwag mo nang isipin yon, nak. Kasama mo si mama. Wala kang dapat katakutan. Promise po, Promise. hindi niyo po ako iiwan. Kahit kailan anak, hindi kita iiwan. Sige po. Halika. Samahan ka muna ni mama sa kwarto hanggang makatulog ka. Talaga po? Oo naman. Kahit isang gabi lang, magpahinga muna si mama sa pagbabantay. Salamat po, Mama.
Nang tumayo kaming dalawa ni Leia para samahan ko siya sa aming silid, bigla kaming napahinto. May isang lalaking nakatayo sa may pintuan at hindi ko siya kilala. At sigurado akong hindi ko pa siya nakikita kahit minsan sa lugar namin. Kakaiba rin ang kanyang ayos. Naka-checkered na polo siya na nakatiklop ang manggas. Habang may puting telang nakapulupot sa kanyang noo, na tila pananggas sa init ng araw. Sa kaliwa niyang kamay ay may hawak siyang bote ng gin, na halos kalahati ng laman. At ang mas lalong nakatawag ng pansin sa akin ay ang mahabang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Tahimik lamang siyang nakatayo sa may pintuan habang pinagmamasdan ang loob ng bahay. Unti-unti rin siyang napansin ng mga taong nakikipaglamay. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagtama ang aming mga mata. Pakiramdam ko ay matagal niya na akong kilala. Sino po kayo? Kilala niyo po ba ang tita ko? Ikaw na ba yan, Lorna? Abay, dalagang-dalaga ka na. Kilala niyo po ako? Aba, syempre naman. Ako ito, si Kulas. Tiyuhin mo ako. Pinsan ako ng tatay mo at ni Rita. Napakunot ang noo ko habang pilit inaalalang mukha niya. Pero wala talaga akong maalala. Maliit ka pa noong huli tayo nagkita. Baka nga hindi mo na ako tanda. Matagal na rin kasi akong hindi nakadalaw dito. Kayo po pala si Tito Kulas. Nabalitaan ko lang ang nangyari sa tita mo. Nabasa ko sa dyaryo. Kaya agad akong bumiyahe papunta rito. Akala ko kasi lumipat kayo ng lugar. Hindi po kami umalis. Dito pa rin po kami nakatira simula pa noon. Ganun ba? Sino naman ang batang ito? Anak mo? Opo, si Leia ho. May anak ka na pala. Napakabilis talaga ng panahon. Leia anak, magmano ka sa kanya. Lolo mo siya. Lumapit ang anak ko kay Tito Kulas at magalang na nagmano. Pero pagdikit pa lamang ng maliit niyang kamay sa balat ng matanda, ay bigla siyang sininok ng sunod-sunod. At mas lalo akong nagtaka nang tila na bigla si Tito Kulas. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at bahagyang napaatras. May problema po ba? Gusto niyo po ba ng tubig? Ay, wag na iya. May panulak naman ako. Itong gin. Pasok ko kayo para masilip niyo na rin si Tita Rita. Ay, sandali lang. Ang anak mo, Lorna, kakaiba siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Kakaiba ang kulay ng mga mata. Hindi pangkaraniwan. Foreigner ba nga ama niya? Hindi ko po alam. Hindi ko po kasi kilalang tatay ni Leia. Ganun ba? Ay, sige. Mamaya natin pag-usapan. Sisilip muna ako sa pinsan ko. Bago siya tuluyang lumakad papunta sa kabaong ni Tita Rita, muli niyang sinulyapan si Leia. Isang tingin na tila puno ng pagtataka. Bahagyang yumuko si Tito Kulas bago tuluyang pumasok sa bahay. At habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang isipin kung bakit ngayon lamang siya nagpakita matapos ang napakaraming taon. Hindi ko akalaing ganito magiging pagkamatay niya. Kami rin ho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Pasensya na. At ngayon lang ako nakadalaw. Ayos na ho.
Mama, antok na po ako. Pabuhat po. Tito, pasensya na ho ah. Kayo na po muna magbantay kay Tita Rita. Patutulugin ko lang po yung anak ko. Eh, walang problema, Iha. Magkukwentuhan muna kami ng pinsan ko. Kahit hindi na siya sumasagot. Napailing na lamang ako at bahagyang natawa. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng kabaong ni Tita Rita. Pagkatapos ay muling tinungga ang bote ng gin na dala niya. Nang makita ko yun ay may biglang alaala na sumagi sa isip ko. Naalala ko ang kwento ni tatay tungkol sa kanya. Ayon kay tatay, si Tito Kulas daw ang pinakamatakaw sa alak sa kanilang magpipinsan. Yung tipong hindi kompleto ang araw nito kapag walang nahahawakang bote ng alak. Madalas pa nga raw nilitong pasanin pa uwi kapag tuluyan ang nalalasing. Pero bukod sa pagiging mahilig sa alak, may isa pang bagay na madalas ikwento ang tatay ko tungkol sa kanya. Sinasabi ni Tito Kulas na nakakakita raw siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Mga elemento at lamang lupa, maging kung ano-ano pang kakaibang nilalang. Pero sa tuwing ikinakwento yun ni Tito Kulas, tinatawanan lamang siya ni tatay. Sabi nito ay baka epekto lang daw yun ng sobrang pag-inom niya ng alak. Na baka ang mga multo at nilalang na nakikita nito ay bunga lamang ng kalasingan. Nang tuluyan ng makatulog si Leia, maingat akong lumabas ng silid at bumalik sa lamayan. Habang ang iba naman ay nakahiga na sa mga upuang pinagdugtong-dugtong. Si Tito Kulas naman ay naroon pa rin sa tapat ng kabaong ni Tita Rita. Halos maubos niya na ang hawak niyang bote ng gin. Tito, gusto niyo po bang kumain? Busog na ako, Iha. Sumilip na rin pala rito ang kasama kong si Mulog. Siya kasi ang nagmamaneho ng sasakyan papunta rito. Mahirap na kung ako pang magdadrive ng manibela, hindi ba? Tama naman po kayo. Ang layo pa naman yata ng pinanggalingan nyo. Taga saan na nga po kayo ngayon? Sa Sitio Labo, Sitio Labo po? nakapunta ka na roon nung bata ka pa. Hindi mo ba naaalala? Hindi na po yata. Naligaw ka doon sa kagubatan. Buong araw at gabi kang hinanap ng lahat. Nagkagulo pa nga ang buong baryo. Talaga ho? Oo. Nakita ka namin kinabukasan sa paanan ng bundok. Galit na galit doon ang tatay mo at si Rita. Mula nang mangyari yun, hindi na kayo muling dumalaw sa amin. Pinilit kong alalahanin ang sinasabi niya. Pero kahit anong pilit na pag-alalang gawin ko, ay wala talaga. Ang layo rin po kasi ng Sitio Labo, Tito. At maliit pa po ako nun eh. Wala na talaga akong maalala. Ay, hayaan mo na. Bata ka pa naman nun. At kasalanan ko rin naman yon. Nalibang ako sa pag-inom kaya hindi ko napansin na lumayo ka na pala habang naglalaro ka. Bahagya siyang natawa pero napansin kong hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting yon. Sa halip ay parang may kung anong bumabagabag sa kanya habang nakatingin sa kabaong ni Tita Rita. Wala ka ng iba pang kamag-anak dito sa lugar na ito, hindi ba? Opo. Sa totoo lang, Tito. Kung hindi nga ako kayo dumating kanina, hindi ko pa malalaman na may natitira pa pala akong kamag-anak. Ay mabuti na lang talaga't naparito ako. Gusto rin sanang sumama ni Inay Puring. Kaso, hindi na kinakaya ng mga tuhod niya ang malayong biyahe. Nakakatuwa naman pong marinig na buhay pa siya. Patagal ko na rin po siya hindi nakita. Matanda na pero matigas pa rin ang ulo. At dahil kami na lang talagang natitira niyong kamag-anak, may itatanong sana ako sa iyo, Lorna. Ano yun? Gusto mo bang sumama na lang sa akin sa labo? Ikaw at ang anak mo.
Ayos lang po ba yun, Tito? Nakakaya naman po. Ano na bang nakakahiya doon? Pabangkin kita. At isa pa, ayoko nang manatili pa kayo sa lugar na to. Bakit naman ho? Hindi mo ba napapansin? Napakatabil ng dila ng mga tao rito. Kanina kung ano-ano nang narinig ko. May mga nagsasabing lalaki mo raw ako. May iba namang akala ay tinatagong nobyo ko ng tita Rita mo. Naku, pasensya na ho. Ganun talaga sila. At yan mismo ang problema. Hindi magandang lumaki ang isang bata sa lugar na puro paninira. At chismis ang laman ng bibig ng mga tao. Tingnan mo ang anak mo. Isang tahimik at mabait na bata. Maging ikaw, hindi kayo dapat nakakarinig ng magaganong usapan. Tito, Pag-isipan mo, Iha. Pero hindi naman kita pinipilit. Dahil may bahay kami sa Sitio Labo at may tanimang buki rin ako. Higit sa lahat, may mga taong handang tumanggap sa inyong mag-ina bilang pamilya. Hindi agad ako nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon, matapos mamatay ni Tita Rita, may taong nag-alok sa amin ng lugar na maaari naming tawaging tahanan. Kaya hindi na ako nagdalawang isipan na pumayag sa nais niya. Nasa Sitio Labo na lang kami tumira. Hindi na umuwi si Tito Kulas hanggang sa araw ng libing ni Tita Rita. Nang tuluyan ng mailibing si Tita Rita, pakiramdam ko ay may isa na namang bahagi ng buhay ko ang tuluyang naibaon kasama niya. Pero kailangan pa ring magpatuloy. Kaya matapos ang libing, ay agad akong tinulungan ni Tito Kulas at ng kasama niyang si Mulong na mag-impake ng mga gamit namin ni Leia. Kumuha na rin ako ng mga kinakailangang papeles para sa paglipat ng anak ko sa elementarya sa Labo. Ayokong maputol ang pag-aaral niya dahil lamang sa mga nangyari sa amin. Samantala, hinayaan muna naming manatili sa loob ng bahay ang karamihan sa mga gamit ni Tita Rita. Hindi ko pa kayang isa-isahin ang mga yon. Bago kami tuluyang umalis, ay nagpaskil ako ng karatulang house and lot for sale sa harap ng bahay. Umaasa akong balang araw ay may tatawag at magkaka-interes na bilhin nito. Tutal ay wala na rin naman akong balak na bumalik pa roon. Nakasakay kami sa likuran ng honor-type jeep na pagmamay-ari daw ni Tito Kulas. Kasama niya si Kuya Mulong. Ang kaibigan niyang siyang nagmamaneho. Habang nasa unahan, ay naririnig ko ang paminsang-minsang ugong ng makina na humahalo sa hangin ng probinsya. Si Tito Kulas naman ay may hawak na namang bote ng gin na tila hindi nauubos. Pero hindi siyang tipikal na manginginom na magulo kapag nalalasing. Sa halip si Tito Kulas ay nananatiling tahimik. Parang mas madalas pa siyang tulog kesa gising kapag nakakainom. Sa tansya ko, mahigit 2 oras na kaming nasa biyahe. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog si Leia. Nakapatong ang ulo niya sa aking hita. Bumagal ang takbo ng jeep habang unti-unti kaming lumalayo sa mga kabahayan at papasok sa mas masukal na daan. Ang paligid ay napalitan ng matataas na damo at mga puno na sumasabay sa paggalaw ng hangin. Bakit sinama mo pa ang 2 sakong bawang na yan, Iha? Parang hindi tuloy kayo magkasya mag-ina dyan. Opo, Tito. Sayang naman ho kasi kung maiiwan lang doon. Baka mabulok lang. Ibebenta ko po sana. Ay, sige, ikaw ang bahala. Basta wag ka mahihiya sa amin ni Inay. Isipin mo na lang na bahagi ka ng pamilya. Lalo na't kadugo ka naman namin. Salamat ho ng marami, Tito Kulas, sa pagkupkup niyo po sa amin ni Leia. Naku, wala yun, Iha. Kesa naman pabayaan ko kayo mag-ina sa lugar na yon.
Nakakatakot na baka kayo pang sunod na puntiryahin ang pumatay sa tita mo. Sa tingin niyo po ba dito, taong gumawa nun? Mukhang hindi tao eh. Baka halimaw. At baka nasa paligid lang sila Lorna. Naghihintay lang ng tamang tiyempo para umatake. Po? Biro lang. Mukhang tinamaan na ako ng alak eh. Matutulog muna ako. Malayo-layo pa ang biyahe. Pero sa mga sandaling yon, Miss Neri, hindi ko na rin alam kung alin ang biro at kung alin ang totoo sa mga sinasabi ni Tito Kulas. Nananatili sa isip ko ang kanyang mga salitang parang pabiro. Pinaplos ko na lamang ang buhok ni Leia na mahimbing na natutulog sa aking kantungan. Ako naman ay unti-unti na ring dinadalaw ng antok. Ang pagod mula sa mga nagdaang araw. Dahan-dahan akong napahilig sa nakasalansan na sako ng bawang sa gilid ng jeep, tsaka ko ipinikit ang aking mga mata. Nagising ako sa isang pamilyar na tahanan na kalahating sementado at tubo pa rin sa bandang labas. Masyado yatang napasarap ang tulog ko kaya hindi ko na malaya na nakarating na kami dito sa Sitio Labo. Mama! Mama! Mama, gising! Anak? Nandito na tayo, Mama. Mabuti at gising ka na. Kumain ka na rin ng hapunan. Nang dumating kasi tayo, si Leia ay agad nagising. Ikaw lang ang mahimbing pang tulog. Pinabuhat na lang kita kay Mulong papasok dito eh. Nahakot ko na rin ang mga gamit ninyo. Nasa silid na gagamitin nyo na ang mga yon. Pasensya na ho dito. Nakatulog po ako ng malalim. Ayos lang yun, ano ka ba? Kumain na rin si Leia kanina. Kadaldalan pa siya ni inay. Ay, kumusta ka na, Lorna? Lola Puring? Halika na, Lorna. Kumain ka na. Baka malipasan ka pa ng gutom dyan. Kaagad ako nagmano sa kanya. Nakangiti naman niyang tinapik ang aking ulo. Parang isang matagal nang alaalang muling bumalik sa akin. Doon ko naalala na siya pala ang tiyahin ni na tatay at tita Rita. Mabait siya noon pa man. Sa totoo lang, hindi ko na malayan ang gutom ko habang nasa biyahe kami. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng katawan ko na humihingi na ng pahinga at pagkain. Kumain kami habang tahimik na nag-uusap sina Leia at Lola Puring sa tabi. Minsan ay natatawa ako sa kanila, lalo na sa pagiging daldal ng anak ko na tila bang matagal nang komportable sa lugar na ito. Tuwang-tuwa ko nang malaman ko na may apo na ako sa tuhod sa'yo. Etong si Tito Kulas mo hindi na nag-asawa. Puro inom ang pinili niya buong buhay niya. Ay kaya mabuti at pumayag ka dito na lang kayo ni Leia tumira. Nang sa ganoon, hindi ako masyadong mag-aalala sa inyo. Kay buti niyo po ni Tito Kulas. Walang hanggan ho ang pasasalamat ko sa inyo, Lola Puring. Sino bang magtutulungan? Kundi hindi tayo lang din. Nay, sabihan niyo si Mildred na huwag akong lalapitan. Noong isang taon kasi, namatay ang asawa niya. Mula noon, lagi na lang siyang nagpapakita sa akin. Sige. Sasabihan ko. Napakapihikan mo talaga. Tumandang binata ka na nga. Masaya naman po ako sa pagiging mag-isa na ay. Kita niyo naman, wala akong ibang inaatupag kundi ang bukid natin. Hindi po ba kayo natatakot dito na tumandang mag-isa? Hindi. Dahil mamamatay din naman tayo mag-isa. Tinanggap ko na lang na hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Sapat na sa akin ang alaak at ang bukirin. Kung mamamatay man ako, di pamana ko na lang sa inyo ni Leia. Tapos ang usapan. Si Tito talaga. Ayan, ganyan talaga siya. Yan lang ang paulit-ulit naming pinagtatalunan simula noon. Kung sa dati naming tinitirahan ay mga tsismisan ng kapitbahay ang nagsisilbing alarm clock ko tuwing umaga, dito naman sa Sitio Labo ay sinag ng araw at tilaok ng mga manok ang unang maririnig ko pagising.
Araw ng Biyernes nang dumating kami dito ni Leia. At sa loob ng 2 araw na pananatili namin, masasabi kong unti-unti nang gumagaan ang aking pakiramdam. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. Mababait ang mga kapitbahay ni na Tito Kulas at Lola Puring. Wala akong naririnig na mga bulong-bulungan sa tuwing dumadaan ako. Wala rin mga matang mapanghusga na nakatitig sa amin ni Leia. Si Lola Puring naman ay kilalang albularyo sa lugar. Mula umaga hanggang hapon ay may mga taong nagpupunta sa bahay para magpatawas, magpagamot o humingi ng payo tungkol sa mga problemang hindi kayang sagutin ng doktor. Nung una ay nagtataka pa ako kung bakit napakaraming nagtitiwala sa kanya. Pero nang makita ko kung gaano siya rumispeto at tumulong sa mga tao, naunawaan ko rin kung bakit mahal siya ng buong sityo. Ngayong araw naman ay maaga akong nagising. Inihanda ko ang lumang bag na dala namin mula sa bayan at nanghiram ng isang bilao kay Lola Puring. Bala kong simulan muli ang paglalako ng bawang pagkatapos kong ma-enroll si Leia sa bago niyang paaralan. Ayaw ko maging pabigat kina Tito Kulas at Lola Puring. Kahit papaano, ay gusto kong makatulong sa gastusin sa bahay habang nagsisimula kaming muli ng anak ko sa bagong lugar na ito. Sigurado ka ba, Lorna? Ilalako mo pa talagang mga yan? Pwede naman kami na lang ni Mulong ang magbenta. Tito naman, ako na po. Abala na nga po kayo sa bukirin nyo ni Kuya Mulong, di ba? Hindi mo na rin naman kailangang gawin yan. Ay kung gusto mo, pagtatayo na lang kita ng maliit na talipapa sa may kanto. Doon ka lang magtinda. Si Tito talaga. Saka na lang ho siguro yan. I-enroll ko muna si Leia sa bagong school niya. At gusto ko rin pong malibot namin ang lugar para makilala ang mga tao dito. Tama naman si Lorna, Kulas. Hayaan mo nang magina. Mas mabuti nang maging pamilyar sila sa lugar. Kasi naman ay, hindi ko pa rin makalimutan noong naligaw siya sa kakahuyan. Tito, napakatagal na po noon. Maliit pa ako nang mangyari yon. Kaya nga. Hindi naman siguro lalayo ng husto ang magina. Malay mo, sa unang baryo pa lang ay maubos ng bawang na dala-dala nila. Oo siya, sige. Pinagtulungan niyo na akong dalawa. Pero nay, bigyan mo na lang siya ng proteksyon. Sige, saglit lang. Kukuha ako. Para sa ano ang protection, Tito? Para hindi kayo namaligaw ulit. Mabuti nang nag-iingat. Napangiti na lamang ako. Pakiramdam ko ay sobra-sobra na ang pag-aalala ni Tito Kulas para sa isang pangyayaring matagal nang naganap. Pagbalik ni Lola Puring mula sa kanyang silid, ay may dala siyang 2 kwintas. Pareho yung may nakasabit na medalyon na hindi ko maaninag ng mabuti dahil sa kupas nitong kulay at tanda ng katagalan. Isuot mo to, iha. Para sa ikatatahimik ng isipan ng tito mo. Salamat po, Lola. Binugbog kasi yan ng tatay mo nung mawala ka. Ako mismo ang yumuko para maisuot niya sa akin ang kwintas. Pagkatapos ay lumapit siya kay Leia. Ngumiti pang anak ko at iniangat ang kanyang buhok para maisuot din sa kanya ang isa pang kwintas. Pero bago pa man maisara ni Lola Puring ang lock nito, ay bumagsak ang kwintas sa sahig. Nagkalat ang ilang maliliit na butil at naputol ang tali nito. Napahinto kaming lahat at sabay-sabay na napatingin sa kwintas na nasa sahig. Muling sininok si Tito Kulas ng sunod-sunod. Mas malakas ito kaysa dati. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nakatitig sa aking anak. Tito, ayos lang po ba kayo? Oo. Sininok lang. Luma na kasi ang tali. Papalitan ko na lang mamaya. Yang tito mo, kapag sinisinok yan, ay kailangan niya ng alak. Sorry po. Ayos lang yun na po. Ay gagawa na lang ng bago si Lola mamaya. Napansin ko ring biglang namutla si Lola Puring habang pinupulot ang naputol na kwintas.
Mabilis niya iyong isinilid sa kanyang bulsa. Basta umuwi na lamang kayo agad, Magina. Lalo na't bawal mapagod si Leia, hindi ba? Opo, Lola. At huwag kayong magpapagabay. Kung hindi maubos ang mga bawang mo, bukas na ulit. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Opo. Ay, tara na. Baka hinihintay na tayo ni Mulong. Ihahatid muna namin kayo sa paaralan kung saan nilipat si Leia. Sige po, Tito. Kinuha ko ang bilao ng mga bawang at isinukbit sa balikat ang dala kong bag. Ay lumingon pa ako kay Lola Puring. Nakatayo lamang siya sa may pintuan at tahimik na nakatingin sa amin. Ngumiti si Leia at kumaway pa rito bago kami tuluyang sumakay sa honor-type jeep ni na Tito Kulas. Sa harapan ay naroon si Kuya Mulong, abala sa pagpapaandar ng makina. Unti-unting umusad ang sasakyan palabas ng bakuran. Habang papalayo kami, nakita kong nakatayo pa rin si Lola Puring sa may pintuan. Nakatingin lamang siya sa amin. Hindi ko alam kung bakit, Miss Neri. Pero habang pinagmamasdan ko siya, bigla kong naalalang naputol na kwintas na dapat sana'y maisusuot niya kay Leia. Isang simpleng pangyayari lamang yon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit biglang namutla sina Lola Puring at Tito Kulas nang mangyari yon. Pagkatapos kong ma-enroll si Leia sa bago niyang paaralan, ay umalis na kami roon. Mukhang magiging maayos naman ang paglipat niya. Ilang bata na agad ang bumati sa kanya sa loob ng silid paaralan at nakita kong ngumiti si Leia sa unang pagkakataon simula nang umalis kami sa dati naming bayan. Magiliw rin ang kanyang magiging guro, kaya kahit papaano ay nabawasan na ang pag-aalala ko bilang isang ina. Paglabas namin ng paaralan ay naghintay muna kami ng masasakyang tricycle. Ilang minuto kaming nakatayo sa gilid ng kalsada habang hawak ko ang bilao ng mga bawang. Pero walang kahit isang sasakyan ang dumaan. Mukhang wala talaga, nak. Lakarin na lang natin. Kaya ko naman po, Mama. Sigurado ka? Opo, Mama. Puro naman po puno kaya hindi tayo gaano may initan sa araw. Tama ka, anak. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Tutal ay maglalako rin naman ako ng bawang. Naisip kong magandang pagkakataon na rin yon para makilala ang iba't ibang lugar sa Sitio Labo. Habang naglalakad kami, ay paminsan-minsan akong sumisigaw para magbenta. Pero kaunti lamang ang aming nakakasalubong. Habang tumatagal, ay napapansin kong palayo na ng palayo ang aming nilalakaran. Napapalitan na ng mas matataas na puno ang mga bahay. Mas lumalamig din ang hangin. Pero dahil abala ko sa paghahanap ng bibili, ay hindi ko agad yon napansin. Hanggang sa may matanaw akong tila mga bubong sa di kalayuan. Anak, tingnan mo. Parang may baryo dun, no? Oo nga po, Mama. May mga bahay. Nakita ko nga, anak. Gusto mo ba dun tayo maglako? Opo, Mama. Sa isip ko ay natuwa pa ako. Ibig sabihin, may pagkakataon akong maibenta ang mga dala kong bawang. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Hawak ang kamay ni Leia. Nilakad namin ang makipot na daan papasok sa kakahuyan. Hindi ko alam noon, Miss Neri, na sa bawat hakbang na ginagawa namin, papasok sa lugar na yon, ay para bang may kakaibang bigat na unti-unting dumadagan sa dibdib ko. Pero dahil iniisip ko na baka may mamili ng mga bawang ko doon, ay nagpatuloy pa rin kami ng anak ko. Nagpatuloy kami ni Leia hanggang sa tuluyan kaming makapasok sa baryo. Tahimik ang lugar at may mga bahay na gawa sa kahoy at kawayan, maging sa semento. May ilang taong nakatanaw mula sa kanilang mga bintana at saktong may 3 taong papalapit sa amin, kaya agad ko silang tinawag. Ate! Kuya! Bili na po kayo! Paanong may naligaw na nagtitinda dito? Ano bang nilalako mo, miss? Bawang po. Pwedeng tingi, pwedeng bultuhan. Ano? Bawang! Nagkatinginan ng 3. Nakita ko ang kakaibang takot sa kanilang mga mukha. Unti-unti silang napaatras.
Parang may nakita silang bagay na dapat nilang katakutan. Bumili na po kayo. Masarap po ito sa adobo. Ang bata. Nakikita mo ba? Ang mga mata niya. Hindi maaari. Labis akong nagtaka sa kanilang ikinikilos. Napatingin ako kay Leia. Wala naman ako nakikitang kakaiba sa anak ko. Pero habang pinagmamasdan nila ang anak ko, ay lalo silang namumutla. Hanggang sa pati kami ni Leia ay napaatras na rin. At ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Bigla silang nagpatira pa sa lupa. Para bang may kaharap silang hari o rena. Patawad po. Patawarin niyo kami. Huwag ninyo kaming sasaktan. Patawad po. Teka, sandali. Ano bang nangyayari? Mama, nahihilo po ako. Leia! Anak! Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong may dugong tumutulo mula sa kanyang ilong. Nangihina na ang kanyang katawan, kaya mabuti na lang ay agad ko siyang nasalo bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. At sa halip na tumulong ay mabilis na kumaripas ng takbo ang 3 taong nasa harapan namin. Para bang may mas kinatatakutan sila kaysa sa paghihingalo ng anak ko. Naiwan kaming dalawa ng anak ko sa kinatatayuan namin. Bitbit ko si Leia habang patuloy sa pagdurugo ang kanyang ilong. Tulungan niyo ako! May sakit ang anak ko! Tulong! Anong nangyayari sa kanya, Ineng? Ang anak ko po, bigla na lang pong hinimatay. Kaya pala parang nagkakagulo sa baryo. May dumating palang mga dayo. Halika, pumasok ka muna sa bahay ko para masuri ko siya. Ako nga pala si Soledad. Manggagamot ako dito. Maraming salamat po. Parang nabunutan ako ng tinik nang may lumapit na tulong sa amin. Mabilis kong binuhat muli si Leia at sumunod kay Soledad. Dinala niya kami sa isang malaking bahay na halatang matagal nang nakatayo sa baryong yon. Pagpasok pa lang namin, ay napansin ko na agad ang kakaibang itsura nito. Isa yung lumang ancestral house na yari sa matitibay na kahoy. Pero may bahagi na sementado na. May mamahaling mga kasangkapan at kung titingnan, ay halatang may kaya sa buhay ang mga nakatira doon. Pero may isang bagay na agad akong napansin. Lahat ng bintana ay nakasara. Maging ang makakapal na kurtina ay nakatakip ng mahigpit. Kahit maliwanag ang sikat ng araw sa labas, ay tila madilim pa rin sa loob ng bahay. Mabilis kong inihiga si Leia sa mahabang sofa habang sinusuri siya ni Soledad gamit ang kanyang stethoscope. Rab, anak! Lumabas ka nga dyan sa kwarto mo. Ikuha mo ako ng tubig na may yelo. Ako na lang ho. Huwag. Hayaan mo ang anak ko. Pero, Rab! Isa! Ano sabing lumabas ka eh? Opo ma, narinig ko naman. Bakit ba kayo sigaw ng sigaw? Naputo lang sasabihin ng lalaki nang tuluyan siyang lumabas mula sa kusina. At nang magtama ang aming mga mata, tila siya ang mas nagulat sa aming dalawa. Para siyang nakakita ng multo. Nanatili siyang nakatitig kay Leia, habang ako naman ay hindi maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Bigla niyang nabitawan ang hawak niyang bowl na naglalaman ng tubig at tube ice. Ano ka ba naman, Rab? Ay bakit mo binitawan? Gagamitin ko yan dito sa bata. Ma, Ano? Akin na yan. tutulungan ko na po kayo. Tinulungan ko si Soledad na pulutin ang mga nagkalat na tube ice sa sahig. Mabilis niya yung isinilid sa isang plastic upang gawing cold compress para kay Leia. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa anak ko, ay kumuha ako ng basahan at balak sanang punasan ng nagkalat na tubig sa sahig. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa anak ko, ay kumuha ako ng basahan
at balak sanang punasan ang nagkalat na tubig sa sahig. Pero bago ko pa yon magawa, bigla kong naramdaman ang paghawak ng isang kamay sa aking pulsuhan. Napahinto ako. Dahan-dahan akong napalingon kay Rob. Napatingin siya sa akin habang mahigpit na nakahawak sa braso ko. Sandali. Huwag mo lang gawin yan. Po, Ako na magpupunas niyan mamaya. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay. Pero sa simpleng paghahawak na yon, may kung anong kakaibang pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ko. Para bang matagal ko nang naramdaman ang mga palad na yon. Napatingin akong muli sa kanyang mukha. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Matangkad siya at maputi. At may mga matang ginintuan. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, biglang may pirasong alaala na sumagi sa aking isip. Isang madilim na kalsada sa gabing umiikot ang paningin ko dahil sa kalasingan. May isang lalaking umalalay sa akin habang halos hindi na ako makalakad. Hindi ko makita noon ang kanyang mukha. Pero ang paraan ng paghawak niya sa akin ay halos kapareho ng paghawak na naramdaman ko sa mga oras na yon. Mabilis kong inalis ang tingin ko sa kanya dahil bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na dapat kayo pumunta dito ng anak natin. anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, hindi kayo dapat napunta dito. Bakit naman? Mapanganib ang lugar na to para sa mga tulad nyo. Mga tulad namin? Mga tao. Ano ibig mo sabihin? Rob, bigyan mo ako ng tubig, gayon din. Opo, ma. Mabilis siyang sumunod, pero bago siya tuluyang tumalikod, ay muli niyang sinulyapan si Leia. At sa pagkakataong yun, nakita ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Mama, Anak, gising ka na. nasan po tayo, Mama? Nasa bahay nang nagligtas sa'yo, anak. Mama, yung lalaki po, familiar po sa akin. Kamukha niya po yung lalaking nagbigay sa akin ng pera. Anong ibig mong sabihin, anak, na siyang lalaki nagbigay ng pera sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko. Maging si Rob ay tila natigilan at namutla ang mukha. Samantalang si Soledad ay nananatiling nakatitig kay Leia. Ang mga mata niya, Rob. Ang mga mata niya. Kumalma po kayo, ma. Ano po bang meron sa mga mata ng anak ko? Halos lahat kayo sa lugar na to ang kinatatakutan mga mata ng anak ko. Hindi sila maaaring magtagal dito, Rob. Baka magising siya sa oras na maamoy niya ang dugo ng anak mo. Anak? Ano pong ibig niyong sabihin? Sino po bang magigising? At bakit po ba kayo natatakot sa anak ko? Rob, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na bago pa mahuli ang lahat. Ma, hindi pa panahon. Wala na tayong panahon. Lalo akong naguluhan. Mahigpit kong niyakap si Leia na noon ay nakasandal lamang sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay may malaking lihim na pilit nilang itinatago sa akin. Kung may panganib man, may karapatan ako malaman. Dahil anak kong pinag-uusapan dito. Diyos ko. Akala ko noon na hindi kayo mapupunta dito kahit kailan. Pero ito ka't kasama pa siya. Sino? Sino tinutukoy niyo? Hindi agad sumagot si Soledad. Sa halip ay dahan-dahan niyang itinaas ang tingin kay Leia. Nakatingin siya sa kulay abong mga mata ng anak ko. Kung kinagigiliwan ito sa dating bayan kung saan kami nakatira, dito naman ay kinatatakutan nito na parang sumpa. Ang mga matang yan, hindi yan sa tao nagmula. Ano ho? Tama na po, ma. Hindi, Rob. 7 taon na tayong nananahimik at inililihim ang lahat. Pero narito na sila. At kapag nakita siya ni Berto... Tama na.
Nagulat kaming lahat. Maging si Soledad ay tumahimik. Ito marahil ang unang pagkakataon na narinig kong tumaas ang boses ni Rob. Maya-maya ay bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng direkta. Lorna, may mga bagay na kailangan mong malaman. Ano bang sinasabi mo? Kilala mo ba kami? Hindi kita nakalimutan kahit isang araw. At hindi ko rin nakalimutan ang anak natin. Ibig sabihin, ikaw ang ama ni Leia? Ang lalaki matagal namang hinihintay na magpakita? Oo, Kung ikaw pala, bakit ngayon ka lang nagpakita? dahil hindi pwede. Hindi pwede? Yan lang ang sasabihin mo sa 7 taong hindi mo pagpaparamdam? Pinalaki ko mag-isa si Leia habang naghahanap siya ng ama. Nagkasakit siya at naghilap kami. Tapos namatay ang tita Rita ko. Kung hindi pa kami napadpad sa lugar na to, hindi ka pa namin makikita. Araw-araw ko kayong binabantayan. Ano? Mula nung ipinanganak si Leia, alam kong unang araw niya sa paaralan. Alam ko noong unang beses siyang maospital. Alam ko nung halos wala na kayong makain. At ako rin ang nagbigay ng perang natanggap niya. Ikaw ang nagpapadala ng pera? Kapag kaya ko, may paraan. Pero hindi ako pwedeng lumapit at magpakita sa inyo. At bakit hindi? Dahil alam kong sinusundan ako ng kaluluwa ng tatay ko. Ayoko malaman niya kung sinong anak ko. Dahil pareho kayong mapapahamak. Anong ibig mo sabihin? Hindi si Leia ang dapat mong ikatakot, Ineng. Ang dapat mong katakutan, kundi si Berto na lolo niya. Ang mga karumal-dumal na krimen na naganap sa dati niyong bayan. Ang may kagagawan nun ay ang ama ko. Ano? Ang kanyang kaluluwa. Tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan ay nagigising. May kakayahan siyang sumanib sa mababangis na hayop, maging sa mga taong maitim ang budhi. Kapag nangyari yon, nangangaso siya at tao ang kanyang kinakain. Hindi. Nabiktima niyang tita Rita mo. Nasaktuhan niya itong naglalakad mag-isa sa tulay. Nang malaman kong nangyari, ay sinubukan kong habulin siya. Pero huli ng lahat, Anong klaseng halimaw ang sinasabi mo? At kayo, mga tao ba talaga kayo? hindi kami tao, Lorna. Mga aswang kami. Aswang? Pero huwag kang matakot, Ineng. Hindi lahat ng aswang ay katulad ng mga kwento sa radyo at telebisyon. Tahimik kaming namumuhay dito sa labo. Hindi kami nananakit ng tao. Kasundo namin ang mga tao sa lugar na ito. Pero ibang ama ko. Isa siyang agaras. At isa ito sa pinakamatandang uri ng aswang. Hindi lamang tao ang kanyang kinakain kundi pati kapwa niya aswang. At bago siya tuluyang mailibing noon, ay nagsumpa siya. At ang sumpang yun ay nakikita namin ngayon. Anong sumpa? Sinumpa niya si Rob dahil tumulong ang anak ko noon sa mga manunugis para mapigilan siya at mailibing ang kanyang katawan at maihiwalay ang kanyang kaluluwa sa mundong ito. Bago siya mawala, nangako siyang babalik. At sinabi niyang ang magiging anak ko, ang magiging sisidlan niya. Hindi. Magkatulad sila ng mga mata. Si Leia, ang batang matagal niya nang hinihintay. Kung alam mo palang lahat ng yon, bakit mo pa ako binuntis noon? Bakit? Dahil ayokong maging mag-isa. Ano? Kagaya mo. Ayaw mo rin maging mag-isa pagdating ng araw. Lagi kitang nakikitang nagdarasal noon. Nagsisimba ka tuwing linggo. At lagi mong hinihiling na magkaroon ka ng taong makakasama sa buhay. Dahil matagal na kitang minamahal, Lorna. Kailan pa? Simula nung naligaw ka sa kakahuyan. Tapos iniligtas kita nung mga bata pa tayo. Kaya paglaki ko, hinanap kita. Pinangako ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Dahan-dahan niyang hinawakan ng aking mga kamay, Miss Neri. Mainit ang kanyang mga palad. Daliwa sa inaasahan kong mararamdaman mula sa isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga sandaling yon. Takot ba, galit, pagkalito o awa? Napakarami kong nalaman sa loob lamang ng ilang minuto.
Unti-unti kong naalala ang isang batang lalaki na kasama ko noon sa ilalim ng isang malaking puno habang umiiyak ako at hindi mahanap ang daan pa uwi. Hindi ko man maalala ng malinaw ang kanyang mukha pero naaalala ko ang kabutihang ipinakita niya sa akin. At marahil yun ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ng aking narinig ay hindi ko magawang matakot sa kanila. Pasensya na kung puputulin ko muna ang madamdamin ninyong pag-uusap. May naririnig na akong paparating. Mga kapwa natin aswang, Rab. Mukhang naramdaman na nila ang panganib. Sige po ma, maghahanda na rin ako. Anong maitutulong ko? May suot kang proteksyon mula kay Aling Puring. Huwag mo lang bibitawan si Leia. Ano mo nang mangyari? At kailangan nating takpan ang kanyang mga mata. Bakit ho? Dahil yun ang pinakamadaling daan para maabot siya. Kapag nagising ang kaluluwa ng agaras, maaari niyang gamitin ang mga mata ni Leia para impluensyahan ng kanyang isip. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaang maging halimaw ang apo ko. Ako rin ma. Kaya mula pa noon, palihim ko na silang binabantayan. Iniiwasan ko silang mapahamak. At mas lalong hindi ko papayagan yun. Anak ko si Leia. Ano man ang dugong dumadaloy sa kanya, ako ang nagpalaki sa kanya. At hindi ko hahayaang may gumamit sa kanya para gumawa ng masama. Yan ang kailangan niyang marinig. Dahil sa gabing ito, hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati ang kaluluwa niya. Kumuha si Soledad ng isang mahabang puting tela at iniabot yon sa akin. Wala na akong inaksayang oras. Maingat kong itinali yon sa mga mata ni Leia habang mahigpit siyang nakayakap sa akin. Hindi naman siya umangal, bagkus ay tila naramdaman niyang may mabigat na nangyayari sa paligid namin. Bigla na lamang umugong ang malakas na hangin sa labas ng bahay. Kasunod doon ang sunod-sunod na pag-ungol ng mga aso sa buong baryo. Nagkatinginan si Rab at Soledad. Pareho silang tila may hinihintay o marahil ay kinatatakutan. Dahang-dahang binuksan ni Rab ang pinto. Agad na bumungad ang dilim ng gabi. Hindi ko na malayang lumipas na pala ang mga oras habang abala kami sa pag-uusap. Mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang mga nilalang na nagtipon sa labas ng bahay ng mga aswang. Pero hindi sila katulad ng mga nakikita sa pelikula. May ila na mahaba ang pangil, may mga matang kumikislap sa dilim, at may mga kamay na tila mas bagay sa isang mabangis na hayop kaysa sa tao. Pero sa kabila ng kanilang anyo, ay labis na takot lamang ang mababasa sa kanilang mga mukha. At dun ko napagtanto na may mas nakakatakot pa pala kaysa sa mga aswang. Dahil kung ang mga nilalang na kinatatakutan ng tao ay natatakot din, gaano kaya kalakas ang bagay na kanilang kinatatakutan? At sa mga sandaling yun, Miss Neri, hindi ko magawang matakot sa kanila. Sa halip, nakaramdam ako ng awa. Tulungan niyo kami. Naamoy na namin ang kanyang pagbangon. Gising na siya. Ayaw ko pang mamatay. May matanda pa akong nanay na inaalagaan. Ako rin, hindi pa nga ako nag-aasawa. Hindi pa ako handang mamatay. Tama na! Kuminahon kayong lahat. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung pinangungunahan kayo ng takot. Pumasok kayong lahat, ngayon din! Pero Aling Soledad, Pumasok kayo! Hindi ko hahayaang may mapahamak hanggat may magagawa pa tayo! Isa-isang nagsipasok ang mga aswang sa loob ng bahay. At habang pinagmamasdan ko sila, lalo kong nakikita na hindi sila ang mga halimaw na ikinikwento sa mga alamat. Dahil takot sila at nangangamba, kagaya nating mga tao, may mga mahal din silang ayaw nilang maiwan sa mundong ito. Lalong nanginig ang lahat nang marinig namin ang mabibigat na yabag na papalapit sa tahanan ni Rab. Ilang aswang na agad ang nagtakip ng kanilang mga tenga. Para bang ayaw na nilang marinig muli ang tunog na yon sa buong buhay nila. Ang iba naman ay napapikit at tahimik na nagdarasal. Maging ang ilan sa mga matatandang aswang
ay hindi maitago ang panginginig ng kanilang mga katawan. Mahigpit kong niyakap si Leia. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ng anak ko. Kahit nakatakip ang kanyang mga mata, hindi ko alam kung dahil ba yun sa kanyang karamdaman o dahil nararamdaman din niya ang panganib na papalapit. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko sina Soledad at Rob na nakatayo sa may pintuan. Sila lamang ang humaharap sa direksyon ng mga yabag. Unti-unti ding nagbabago ang kanilang anyo sa pagiging aswang. Pero mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang matinding tensyon sa kanilang mga mukha. At nang tuluyang huminto ang mga yabag sa labas ng bahay, ay bumalot ang nakabibinging katahimikan sa buong baryo. Soledad, ilabas mo ang bata. Ngayon din, ibigay mo sa akin ang tagapagmana ko. Naaamoy ko siya. Ang dugo niya. Ang dugo ng aking tagapagmana. Pareho naming paghaharian ng kagubatan, ang mga bayan at ang lahat. Tumigil ka na, Berto! Tama na! Hindi mo siya makukuha! Kung ayaw niyong mamatay, ibigay niyo siya sa akin. Tumigil ka! Huwag ang anak ko! Ha? Nandito ba lang, traitor kong anak? Umalis ka na rito, Berto! Hindi na akong batang madaling utuin noon! Hindi na ako magkakamaling lumaban muli sa'yo! Hindi ka pa rin nagbabago, Rob. Wala ka nang magagawa ngayon. Uubusin ko kayong lahat isa-isa. Hanggang sa walang matira. Dumagundong ang malakas na tawa ni Berto sa buong paligid. Halos mapaurong ako sa kinatatayuan ko. Nakita siya mismo ng mga mata ko. Napakalaki ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang mga paa, na parang isang hakbang lang ay kayang dumurog ng kahit ano, maging tao man o aswang. At ang kanyang balat, hindi na maituturing na balat ng buhay. Nasa pagitan nito ng laman na naaagnas at anyong pilit pang kumakapit sa pagkabuhay. Isang masangsang na amoy ang biglang kumalat sa hangin. Parang bangkay na matagal nang hindi inililibing. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko at tuluyan akong nagsuka. Parang nanlalabo na ang paningin ko at nawawalan na ako ng ulirat. Dahil parang hindi na kinakaya ng sistema ko ang mga nakikita ko ng mga sandaling yon. Sa gitna ng lahat ng nararamdaman ko ay hindi ko binitawan ang aking anak. Para bang nabuhayan ako ng pag-asa nang makita ang mga taong may hawak na sulo na papalapit din dito sa tahanan ni Rob. Anak ng Teteng, ikaw pala yan? Nabuhay ka na naman, pangit ka? Ikaw? Oh, ako nga. Namiss mo ba ako? Kulas! Abay, natatandaan mo pa palang pangalan ko. Akala ko'y nabulok na pati ang utak mo. Ano paring Rob? Mukhang tayo na naman ang maglilinis ang kalat ng airpot mo. Sige lang! Handa na ako! Hindi na mauulit ang nangyari noon. Hindi ko na hayaang maging sagabal kayo. Nako, dami mong satsat. May nakahanda pa kaming inuman pagkatapos nito, kaya bilisan mo na! Mamamatay ka, tao! Unti-unting luminaw ang paningin ko nang makita ko sina Tito Kulas at Lola Puring. Habang ang lahat ay natataranta, sila lamang ang tila kalmado sa gitna ng kaguluhan. Nakatayo si Lola Puring sa likuran habang paulit-ulit na umuusal ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Samantalang si Tito Kulas na kilala ko bilang lasenggo at palabiro ay nakatayo ngayon sa harap ng isa sa pinakamalalakas na aswang na nabuhay sa lugar na yon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pana. May kung anong ibinulong siya sa palaso bago niya ito inilapit sa apoy. Agad na sumiklab ang dulo nito. Hindi yon ordinaryong apoy. Para itong apoy na buhay na sinabayan ng kapangyarihan ng kanyang mga orasyon. Walang pag-aalinlangan na itinutok ni Tito Kulas ang pana sa halimaw at sa kanya iyon pinakawalan. Direktang tumama ang palaso sa noo ng agaras. Napaatras ito pero hindi doon nagtapos si Tito Kulas. Mabilis siyang kumuha ng panibagong palaso at sunod-sunod niyang pinakawalan ng mga ito. Tumama ang isa sa dibdib sa sikmura at ang huli
ay sa kanyang mga binti. Sa bawat pagtama ay tila may bahagi ng katawan ni Berto na unti-unting nabubulok at naaagnas. Napaluhod ang agaras. Lorna, pabili nga ako ng bawang mo. Mukhang mauubos ko ngayon. Sige lang tito, pakyawin mo na lahat. Ayos. Isusulat ko muna sa utang. Ay, hoy! Bayaran niyo po! Mamaya na. Kapag buhay pa tayo. Mabilis na dinampot ni Tito Kulas ang bilao ng mga bawang na dala ko. Sa isang malakas na sigaw, ay buong lakas niya itong isinaboy sa agaras. Nang dumikit ang mga bawang sa katawan ng halimaw, ay agad itong napaatras. Isa-isa siyang tinamaan ng mga butil ng bawang at sa bawat pagtama ay may bahagi ng kanyang katawan na naglalabas ng makapal na usok hanggang sa tuluyan na itong magliyab. Habang abala ang agaras sa paghihirap, ay mas lalong bumilis ang pagbigas ni Lola Puring ng kanyang mga orasyon. May hawak siyang isang maliit na garapon at unti-unti may maitim na usok na lumabas mula sa katawan ng halimaw. Mabilis na isinara ni Lola Puring ang garapon at nilagyan niyo ng pulang tela at tali. Hindi ko man malinaw na nakita ang nasa loob. Ang alam ko ay yun ang kaluluwa ng agaras. Hindi ko man malinaw na nakita ang loob. Ang alam ko, yun ang kaluluwa ng agaras. Samantala, patuloy na nasusunog ang naiwan niyang katawan hanggang sa maging abo. Unti-unting humupa ang takot sa mga mukha ng mga aswang sa paligid. Ligtas na kaming lahat. Huminga ako ng malalim. Tumayo kami ni Leia mula sa aming kinauupuan. Dahan-dahan kong inalis ang puting telang nakapiring sa kanyang mga mata at agad niya akong niyakap. Wala na po bang monster, Mama? Oo anak, wala na. Eh bakit po sila natatakot sa akin? Anak, huwag mong isipin yun. Mababait sila. At wala kang dapat ikatakot sa kanila. Nanatili pa rin nakasilip mula sa mga bintana at pintuan ng mga aswang na nasa loob. Ilang beses ko silang inanyayahang lumabas upang makapagpasalamat sana kami ng maayos. Pero magalang silang tumanggi. Ayaw rin nilang matakot ang mga taong nasa labas kapag nakita ang kanilang tunay na anyo. Kaya kami na lamang ni Leia ang lumabas. Agad kaming sinalubong ni Tito Kulas at Lola Puring. Masaya akong ligtas kayo. Kayong lahat, Lorna. Salamat ho, tito. Pabuti na lang at alam niyo kung saan kami matatagpuan. Ramdam na namin ni Inay. Mula pa lang sa mga mata ni Leia. Kaya nga paulit-ulit ko kayong pinag-iingat. Hindi ko lang talaga akalain na itong si Ram pala ang ama ng bata. Opo. Lintik ka talaga. Kaya pala hindi ka na maaya sa inuman itong mga nakarang taon. Ikaw palang bumunti sa pamangkin ko. Kulas, may paliwanag naman po ako eh. Anong paliwanag? Nauna ka pang gumawa ng bata kaysa magpakilala. Pasensya na po. Pasensya. Abay, mabuti na lang talaga at mabait itong pamangkin ko. Kung hindi, matagal na sana kitang pinana kasama ng airpat mo. Tignan niyo ang mga mata ni Leia. Hindi na kulay abo. Tumingin kaming lahat kay Leia. Napansin ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mga mata. Ang dating kulay abong mga mata nito ay dahang-dahang naging kulay ginto. Katulad ng mga mata ni Rab. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon ay para bang may kung anong bigat na tuluyang nawala sa dibdib ko. Marahil ay dahil sa unang pagkakataon, nakikita ko na ang pagkakahawig nilang mag-ama. Hindi na bilang isang misteryo. Dahang-dahang lumapit si Rab kay Leia. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ng anak namin upang magbantay ang kanilang mga mata. Leia? Ikaw ba talaga ang tatay ko? Oo anak. Ako ang tatay mo. At pasensya na. Kung ngayon lang kita mayayakap. Hindi na nakapagsalita pa si Leia. Agad niya itong niyakap at mahigpit siyang niyakap pabalik ni Rab. Parang bumabawi sa 7 taong pagkakalayo. Hindi ko na napigilang mapaluha
habang pinagmamasdan ko silang dalawa. Naisip ko na marahil ito ang dahilan kung bakit dinala kami ng tadhana sa Sitio Labo. Hindi para ilagay kami sa panganib, kundi para mahanap ng isang ama ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Rab ang anak namin nang walang takot, sumpa o panganib na nakaabang. Sa kasalukuyan, Miss Neri, masaya pa rin kaming namumuhay dito sa Sitio Labo. Kasama ang asawa kong si Rab at ang anak naming si Leia. Minsan nga, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng pinagdaanan namin. Mula sa pagiging isang single mother na nagtitinda ng bawang sa palengke, hanggang sa pagtuklas ko sa mga lihim na matagal nang nakatago sa likod ng aming mga buhay. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako dahil sa huli ay natagpuan ko rin ang pamilyang matagal ko nang hinahanap. Dalaga na ngayon si Leia. Malapit na siyang magkolehiyo. At abala kaming mag-asawa sa paghahanda para rito dahil pangarap daw niyang mag-aral sa Maynila. Hindi man madali ang gastusin, ay ginagawa namin ang lahat para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Dahil yun ang pangarap ng bawat magulang. Ang makitang mas gumanda ang buhay ng kanilang anak. Nananatili ring payapa ang pamumuhay sa baryo ni Narab. Unti-unti nang nawala ang takot na minsang bumalot sa lugar nito. At nanumbalik ang masayang pamumuhay ng mga tao at mga aswang na matagal nang magkasamang naninirahan dito. Madalas din naming dalawin si Soledad, lalo na si Leia na paboritong apo nito. At sa tuwing magkakasama kami, parang wala nang bakas ng mga trahedyang minsang sumubok sa aming pamilya. At tulad ng ipinangako ni Tito Kulas noon, nagpatayo nga siya ng isang maliit na talipapa para sa akin. Doon ko pinagpatuloy ang pagtitinda ng bawang. At sa tuwing may bumibili, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil sa simpleng bawang na yon, ay nagbago ang takbo ng aming buhay. Sa unang tingin, maaaring isipin natin na isa lamang itong kwento tungkol sa mga aswang, sumpa, halimaw at mga kababalaghan. Pero kung susuriin nating mabuti, hindi naman si Berto ang tunay na kalaban sa kwento. Minsan, ang pinakamalalaking halimaw ay hindi nakatira sa kagubatan. Nakatira sila sa ating mga takot, sa ating pag-iisa maging sa ating mga sugat mula sa nakaraan, at sa mga lihim na matagal na nating itinatago. Katulad ni Lorna, marami sa atin ang dumaan sa mga pagsubok na hindi natin pinili, mga problemang dumating nang hindi natin inaasahan, mga pagkakataong pakiramdam natin ay tayo na lamang ang mag-isa sa mundo. Pero ipinakita rin ng kwentong ito na hindi habang buhay tayong mananatiling nag-iisa. Minsan, sa hindi nating inaasahang lugar, doon natin matatagpuan ang mga taong handang tumanggap, umunawa at magmahal sa atin. Ipinakita rin ang kwento na hindi natin dapat husgahan ang isang tao base lamang sa kanyang anyo, pinagmulan o sa mga kwentong naririnig natin tungkol sa kanya. Dahil kung hinayaan ni Lorna na manaig ang kanyang takot, hindi niya makikilala ang mabubuting aswang na naging bahagi ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, ipinaaalala sa atin ng kwentong ito na ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang lampasan ng takot, sumpa at kahit anong panganib. Dahil para sa isang magulang, walang halimaw na mas nakakatakot kaysa sa posibilidad na mapahamak ang kanyang anak. Mga minamahal naming listeners, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating channel. Abangan niyo po ang susunod pa nating mga kwento ha. Muli, ito po ang inyong lingkod, Miss Neri. Maraming salamat po.